Pupunta kami ngayon sa pinakamalaking agricultural event sa buong Southern Hemisphere. At ito ang tinatawag na Field Days. Pero bago ang lahat, susubukan ko muna itong natanggap kong PR package galing sa startup business ng kababayan natin na si Miss Cat, ang Sweet Nails Limited. Ang mga produkto nila ay mga semi-cured nail gel stickers. At meron din silang portable UV nail LED lamp. Kung katulad ko kayo na full-time mom at wala ng panahon para sa sarili na pumunta sa mga nail salon or kahit na oras para sa sarili na i-manicure yung sarili nating mga kuko, sigurado akong malaking tulong ito para sa atin. Pinadalhan ako ni Kat ng 3 iba't ibang disenyo ng mga gel stickers. Excuse pala sa kamay ko mga langga ha. Simula kasi nung nagtrabaho ako dito sa New Zealand bilang isang dairy farmer, wala na talaga akong panahon na alagaan yung aking kamay. Kaya naman, ganyan yung itsura ng aking kamay. Anyway, binasa ko pala yung instruction na nasa box at kailangan ko daw i-nail file yung aking kuko. Tapos, nilinis ko ng alcohol wipe na kasama na dun sa box. Tapos, kinailangan ko ng pumili ng tamang size para sa kuko ko at gamitin itong toothpick na kasama na rin sa box para dumikit ng mabuti yung sticker. Tapos, kinakailangan kong i-cut yung sobra sa sticker. Pagkatapos kong malagyan ng sticker ang lahat ng mga kuko ko, ganito na yung itsura nila. Kung hindi man kagandahan ang naging itsura ng kuko ko sa tingin ninyo, it's not because of the nail gel mga langga ha. Dahil yan sa mismong kuko ko mga langga. Dapat pala kasi hindi ko pinutol yung kuko ko bago ko nilagyan nitong nail sticker. Well, anyway, kung mahaba yung kuko ninyo, I'm pretty sure na it would look pretty amazing with this nail sticker. Kaya if you wanna order, puntahan nyo lang ang website nila na sweetnails.co.nz. Andito na pala kami ngayon sa parking area ng Mystery Creek kung saan hiniheld ang event na Field Days. Ngayong araw pala na ito ang huling araw ng event na ito. Nasa 2 p.m. na pala kami dumating dito. Hapon na kami dumating kasi hindi namin planong magtagal. At itong event na ito ay hanggang 4 p.m. lang. So magtatagal lang talaga kami dito until magsarado sila. Grabe pala yung ulan ng mga nakaraang araw kaya naman napakamaputik ngayon dito. Naglalakad lang kami papunta sa bus stop at sumakay na kami nung dumating na yung bus. Itong event na ito mga langga ay hindi po siya libre. Para makapunta kami sa event na ito, kinakailangan naming magbayad or bumili ng ticket. At kung bibili ka ng ticket online, magbabayad ka lang ng $30 per head. Pero kung nakalimutan mo namang bumili ng ticket, huwag kang mag-alala kasi pwede ka pa rin namang bumili dito sa mismong entrance. Pero magbabayad ka na ng $35 per head. Napaka-organized nila dito kasi hindi ka na mahihirapan na maghanap ng sarili mong parking space. Meron na kasing mag-a-assist sa'yo. Pero yun nga lang, hindi ka makakapili kung saan ka magpa-park. Kaya kung matimingan na ilalagay ka sa maputik na parking space, nako, kawawa ka. Especially na kung walang 4-wheel drive yung sasakyan ninyo. Anyway, ayan natin dito na tayo ngayon sa entrance. Marami ng mga tao na paalis kasi bumagsak yung ulan kanina at saka medyo cloudy pa rin ngayon. Fingers crossed na hindi siya umulan kasi wala pa naman kaming dalang payong. Anyway, kung bibili ka pala ng ticket dito, meron kang kalakip na ticket para sa kanilang draw na ang premyo ay yung sasakyan na nakita ninyo sa labas kanina. Tapos, dodoble pa yung chances of winning ninyo kung isa-scan nyo itong wristband na makukuha ninyo kapag papasok kayo dito sa loob. Ito palang agricultural event na ito, nagbibigay ng tsansa hindi lang sa mga exhibitors nila, kundi pati na rin sa mga visitors para makita ang mga latest agricultural innovations and technology. At hindi lang yon, maganda rin pumunta dito as a family dahil napakarami nilang in-offer para sa buong pamilya. Marami din silang mga in-offer dito na mga good deals. Kaya naman, maraming mga tao na pumupunta dito para bumili ng katulad na lang ng sasakyan, mga tools, mga damit at kung ano-ano pa. Ito palang event na ito ay inaabangan hindi lang ng mga agricultural sector, kundi pati na rin ng mga tao na nanggaling sa iba't ibang industriya. Maganda din kasi ditong mag-sightseeing as a family kasi napakarami nilang pwedeng makita. Maaari ka ring mag-enjoy sa panonood lang ng mga competitions nila dito. As long as maganda lang yung panahon. Kasi kung katulad kahapon na sobrang lakas ng ulan, nako, mas maganda pang tumambay nilang sa bahay. Bukas pala ito from 8 a.m. to 4 p.m. Kaya kahit na sobrang daming mga shops dito, kung meron ka lang isang buong araw, nako malilibot mo talaga itong lahat. May mga iilan sa mga exhibitors na andito ang namimigay ng mga freebies.
At kung gutom ka na, hindi mo naman kailangan na umalis dito para pumunta sa shop or pumunta sa mga restaurants kasi dito mismo sa loob ng Field Days ay merong mga pagkain na binibenta. Sa 9 na taon namin dito sa New Zealand, ito pa lang yung pangalawang beses na dumalo kami sa event na ito. Madalas kasi ay nafo-fall ang event na ito during sa working days namin kaya hindi kami nakakapunta. Pero for 2 consecutive years, finally ay nakadalo kami sa Field Days. Napakarami dito mga exciting na mga sasakyan, mga bagong innovations kumbaga. Kung meron lang akong pera, baka inuwi ko na ang isa sa mga ito. Majority sa mga produkto na andito ay mga gamit para sa farming industry. Dito naman sa Still ay meron silang promo ngayon na libreng gupit. Sabi ko naman kay Mike na baka chainsaw yung gagamitin sa paggugupit ng buhok. Kasi yun yung main products nila. Anyway, dito naman ay mga attachment para sa pag-harvest ng mga kahoy. Ang gaganda at ang lalaki. Kahit na nagwi-window shopping lang kami ngayon dito, nag-e-enjoy pa rin kami. Pati na rin si Baby. Gustong-gusto kasi talaga ni Baby na nakakakita ng madaming tao. Yun bang may mga events, gustong-gusto niya yun. Kahit na due for nap na sana si Baby, pero ayaw niya talagang matulog dahil napakaraming actions sa paligid niya na umaagaw ng atensyon niya. Alam niyo ba na nasa mga 110,000 people ang umattend sa Field Days this year. Mas madami kumpara last year na nasa mga 103,000 people lamang. Pumunta kami sa booth ng pinakamalaking dairy exporter ng New Zealand which is ang Fonterra. Meron silang mga palaro na hindi na namin naabutan yung simula kaya hindi namin alam kung ano yung ginagawa nila. Ang last part na lang yung naabutan namin kung saan merong mga flags na ang ibig sabihin daw niyan ay sila yung mga consumers ng Fonterra. Napakarami kasing mga produkto ng Fonterra katulad na lang ng mga milk powder na nabibili nyo sa market. Pati na rin mga cheese, mga ice cream at alam niyo yung Anlene, Anmom, sa kanila yon galing. Napadaan pala kami dito sa booth ng halter. Ang produkto naman nila ay Smart Cow Collars. So kapag meron kayong halter sa farm, ibig sabihin nito less yung trabaho ninyo dahil hindi nyo na kailangan na maglagay ng mga actual fences sa farm, hindi nyo na rin kailangan na kuhanin yung mga baka manually sa paddock, nagde-detect din ito ng mga health problems ng mga baka, at during mating season naman, nagde-detect din siya ng mga cows na in heat. Kaya malaking tulong itong halter para sa mga farmers. Lalo na sa mga farm owners kasi dahil dito nababawasan ang need or pangangailangan nila na mag-employ ng madaming tauhan. Pumasok din pala kami sa mga exhibitors ng mga sasakyan. Siyempre, nag-window shopping lang kami. Nakita pala namin na halos lahat ng mga nakadisplay na mga sasakyan dito sa labas ng kanilang mga booth ay mayroon ng mga nakalagay na sold. So, ibig sabihin nun, madami ang mga bumili ng mga sasakyan ngayon dito sa Field Days. Sa bagay, sabi kasi nila, mas mura daw ang mga sasakyan kapag dito ka bibili ngayon sa Field Days. Kasi meron daw silang mga Field Day promo. Meron pala kaming nakita dito na ini-introduce nila ngayon. Kumbaga, magiging future power daw ng mga sasakyan. At ito ay ang hydrogen. Si Mike na ang kumausap dun sa sales guy kasi lumabas na kami ni Baby dahil sobrang init sa loob at ang daming tao. At nung lumabas na kami, dito kami tumambay sa labas para tignan itong mga presyo ng mga sasakyan nila. Andito pala kami ngayon sa booth ng Toyota. Alam niyo ba na ang Toyota ang pinakapaboritong car brand dito sa New Zealand? At ito rin ang top-selling car brand sa buong New Zealand. Napakadami nilang mga magagandang sasakyan na dinisplay dito ngayon. Ayan, at pinakita ko na rin yung mga presyo nila. Ang pinaka nagustuhan namin sa mga sasakyan nila ay itong Toyota Land Cruiser 300 VX Edition na umaabot sa 132,990 New Zealand dollars ang presyo. At kung bibilin mo ito outside sa Field Days, yung presyo nito ay magiging 138,900 New Zealand dollars. Kaya malaki yung pagkakaiba, di ba? Sayang at hindi kami isa sa mga maswerteng nanalo sa loto nung nakaraan. Noong umabot kasi sa 50 million New Zealand dollars yung premyo sa loto, 7 tao yung nanalo. Kaya napakaswerte talaga nila. So ayan, naglibot-libot pa kami dito. Marami pa sila kasi mga booth na hindi namin napasukan. Yung iba talaga hindi na talaga namin papasukin kasi kung bibisitahin pa kasi namin yung ibang mga booth, baka maubusan na kami sa oras. Malapit na rin kasi mag 4 p.m. Hindi na rin kami bumili dito ng mga snacks para dire-diretso na yung pamamasyal namin.
At ngayon, napunta na kami dito sa mga malalaking mga machineries na ginagamit sa farm. Sa dami ng mga tao dito ngayon, meron kaming mga nakita ng mga kababayan natin. Yung iba nag-hi sa akin kasi kilala nila ako at nakikita nila yung mga videos ko dito sa Facebook. May iba naman na masaya lang na nakakita ng mga kababayan. Anyway, napunta naman kami ngayon dito sa mga traktor. Aliw na aliw sa baby sa mga nakikita niyang mga matitingkad na kulay dito ngayon. Mabuti na lang at tumila yung ulan kaya ngayon nakakapasyal-pasyal kami. Pero yung sapatos ko hindi nakaligtas. Kaya ayan, nako, sobrang maputik na. Napansin namin na marami mga tao dito banda kaya naman pinuntahan namin. Meron pala ditong competition na parang hila-hila ng traktor. Hindi namin alam kung anong tawag dito pero yeah, competition siya. Hindi lang mga adult yung aliw na aliw ngayon dito kasi kahit na yung mga bata, napakasaya nila. Ayan nga at may nakita ako mga bata na nagpapagulong-gulong dito sa gilid. Akala ko nga nahulog kaya kinabahan ako pero nagpagulong-gulong lang pala talaga sila. Hindi lang naman ito yung competition na andito sa field days mga langga. Meron din sila ditong pa-competition katulad na lang ng pabilisan sa paggawa ng mga fences. At marami pang iba na hindi na namin naabutan. Titig na titig si baby sa mga bata na nagpapagulong-gulong. Nagtataka siguro siya kung ano yung ginagawa nila. Kaya bago pa man gustuhin ni baby na magpagulong-gulong rin, ayan at umalis na kami doon sa lugar na yon. Nilagay ko muna si baby sa kanyang stroller para naman makarelax-relax siya at ako rin kasi medyo mabigat na. Sa dami ng mga naka-exhibit dito ngayon, mga naka-display, hindi mo na talaga alam kung alin yung uunahin mo. Pabalik na pala kami ngayon doon sa may entrance kasi magfo 4 PM na at baka hindi na kami makasakay sa bus. Hanggang 4 PM lang kasi itong field days. Kaya naman kung mapapansin ninyo, kaunti na lang yung mga tao na nasa paligid namin. Alam nyo, itong field days, hindi lang talaga siya basta event lang. Ito kasi ay isang pagdiriwang ng inobasyon at komunidad sa agrikultura. Majority sa mga makikita ninyo dito ay mga kagamitan talaga sa agrikultura. At kung hindi ka pa nakakita ng mga malalaking mga machineries, na katulad na lang nung pinakita ko kanina, sigurado akong maa-amaze kayo kapag nakita niyo yun in person. Ito namang nakikita ninyo ngayon ay isang motorhome. So maganda ito kapag gusto nyong mag-travel around New Zealand at gusto nyong makatipid. Kasi kapag meron ka nito, hindi mo na kailangan na magrenta ng hotel or magrenta ng bahay. Kasi dito pwede ka nang matulog, pwede ka nang magluto, so makakatipid ka talaga. Tapos on our way out, eto naman at nakita namin itong mga loading ramp, may mga crush na ginagamit sa farm. At na-amaze ako sa presyo nila mga langga kasi ang mamahal pala nila. So bago kami tuluyang lumabas dito, ibabalik namin itong aming wristband para meron pa kaming additional na entry para doon sa pa-raffle nila na may premyong sasakyan. Malay natin, baka swertehin tayo. So, nang nakalabas na kami, ang haba-haba na pala ng pila ng mga tao na nag-aantay ng bus. Yung iba naman, naglalakad lang sila kasi malapit lang dito yung parking nila. Or kahit na malayo, pero hindi na sila makapag-antay na dumating yung bus. At this point, sobrang antok na ni baby. Hindi kasi siya nakanap ngayong hapon kasi nakukuha yung atensyon niya sa mga nangyayari sa paligid. Pero after a while, ayan at nakatulog na rin siya nung nakasakay na kami sa bus. Ngayon naman ay dumating na kami dito sa parking area. So, hahanapin lang namin yung sasakyan namin. At mukhang nagbabadya pang umulan. Mabuti na lang at pauwi na tayo. Anyway, yun lang yung ating video mga langga. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating pasyal. And if you did, please don't forget to follow, like, and share. Thank you for watching mga langga. God bless. Bye!